Her children show their appreciation, and her husband praises her. Proverbs 31 verse 28, Good News Bible. May the Lord bless the reading. Blessed everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Reboy Perez Cariaga. Muli na naman po nagbabalik at nagbibigay po guys sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat-lahat ng mga nanonood at tumatangkilik ng broadcast na ito. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong araw, anong oras, anong panahon man ninyo panuorin ang video na ito or ang broadcast na ito, ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay suma sa ating lahat. Dalangin ko po na sana maging pagpapala ang gawain nating ito. Taon-taon na lang, particularly sa buwan ng Mayo ay mayroong isang event, isang nakatakdang linggo, ikalawang linggo, bawat buwan ng Mayo ay purposely nakaset aside po ang isang araw upang bigyang papuri, paggalang, itaas at pahalagahan ang lahat-lahat ng mga nanay sa buong mundo. Ang celebration po or ang pagkakaroon po ng Mother's Day ay global. So, tiningnan ko ang aking mga files at marami akong nakita na mga lessons na nagawa na ng inyong lingkod sa mga nakalipas na taon. So, itong isang to, galing pa ito ng 2020 at 2014. And then, napag-usapan nga doon yung sinabi ni Abraham Lincoln na sabi niyang, all that I am or hope to be, I owe it to my angel mother. Pinag-usapan namin noon yung strong churches build strong families and strong families build strong churches. So, kailangan reciprocal yan. And then, isinunod po natin at ang sabi ko nga noong panahon na yon, noong 2015, kung sa bawat pagtawag ay maging isang kagat, ubos na sana lahat ng nanay ngayon. Kung noong mga panahon na yun, bawat nay, or bawat pagtawag sa kanila ng kanilang attention. Noong 2017 naman, True Measure of Greatness ay pinakita din natin. Ang sabi nga natin, when it comes to work, mother knows best. Bagamat sinasabi nila na ang gawain talaga ng tatay is from sunrise to sundown, but ang gawain ng nanay ay never done. I think this one is 2018. Yung bukod tangi ang mga nanay ang makakapagbigay sa isang umiiyak na bata, mother's love lang talaga. Only mothers can give yung comfort zone na hinahanap. And natalakay po natin yan 2018. So, pinunto po natin doon yung the hearts of mothers mirror the heart of God. And then pumasok tayo sa pandemic years, 2019, 2020. And then, pumasok na nga po tayo sa pag-uumpisa ng mga ibang topiko, but every year, tinatalakay po natin ang patungkol sa mga nanay. Iba't ibang teksto, iba't ibang konteksto, iba't ibang approaches, hindi maalis-alis ay yung nag-iisang tema ng selebrasyon patungkol sa pagmamahal ng ina. Ang pagmamahal ng isang ina. Hindi pa natin pinag-uusapan dito ang sakripisyo na ginagawa ng nanay na mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog, ando dun talaga, inuuna talaga lagi ang kapakanan ng mga anak, kapakanan ng asawa at kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sariling kapakanan. Hindi din natin pinag-uusapan dito yung kanyang labor. Kung titingnan natin maigi, saan ba kumukuha ng lakas ang mga nanay na ito? Tapos gawin ng isang bagay, gagawin na naman yung isang bagay, nahilo ka na sa kasusunod. At hindi din yung pagdisiplina ng mga nanay, na sinabi ko, na kahit na mga alaga sa bahay, kahit na ang alaga mong pusa, alaga mong aso, kahit na sa mga reels na papanood natin, pagka sinabi talagang mao or nayo, yung alaga na to, at titigil. Kita natin yung command, yung discipline ng mga nanay, pero hindi po talaga yan ang pinag-uusapan natin. At higit sa lahat, hindi po natin pinag-uusapan yung kahalagahan talaga nila, kundi bukod tanging ang tema talaga ay yung pagmamahal ng isang ina. Sapagkat batid po natin lahat na ang nagagawa ng nanay
ang impluwensya ng nanay ay humuhubog sa buhay ng bawat bata, anak, nilalang. Kahit na hindi na natin matandaan ang exact wordings na ginamit niya nung panahong kinakailangan natin ang presensya ng isang ina. Patunay lamang ng pagmamahal ng nanay talaga hindi mapapantayan. Kaya lagi na sa mga nakalipas na mga panahon at dekada na nga, higit sa hindi lang isa o dalawa o 3 dekada na tinatalakay natin ang patungkol sa pagmamahal o pag-ibig ng isang ina. Dako po tayo ngayon sa kapanahunan ng 21st century. Siguro marapat na mapakinggan yung SB19 na pagsibol na album nila. Ito yung pangalawang cut noong 2021, yung MAPA or Ma/Pa. Kasi tinalakan nila sa awiting ito yung para kay mama at para kay papa. At magiging daan niya natin to sa susunod naman na buwan wherein third Sunday naman ng June ang siya namang Father's Day. Kaya nakakatuwa kung tingnan natin. Sarat, sarat. yung ganun kasi na umpisa niya. And then, sa kanyang chorus o refrain, kung tawagin nila, sinasabi niyang, kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Tahan na, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama, pahinga muna, ako na. Ang ganda pakinggan. Ang sarap pakinggan para sa isang anak or sa isang grupo na ilagay niya sa awitin ang kanyang papuri sa kanyang ina. Kaya tama lang na magamit natin muna ang SB19 MAPA. Dahil ayon sa ating teksto, ayon sa ating ginamit na bersikulo, sinabi niyang, her children show their appreciation. And here is the appreciation. Na sinasabing, tahan na, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, kaya pwede ba, pahinga ka muna, ako na. This is on me, mga parang ganun, no? Nakakatuwa yan. Or nakakatuwa makita natin ang mga anak natin na sasabihin, ako na bahala, ako na muna. Sa ibang version naman, yung standard versions natin, kagaya ng ESV at saka King James Version na nakasanayan natin, ang sinasabi ay, her children rise up and call her blessed. Mapalad. And ang CEV, na siyang Contemporary English Version, diretsa niya sinabing, her children praise her, and there is no other way na paraan nga, at isang paraan nga dito is that letting them know, tahan na, ipikit ang iyong mata, pahinga ka muna, ako nang bahala. Kasi labis-labis ng iyong nagawa. So, it's on me. Ako na muna. Mama, pahinga muna, ako na. MAPA, SB19, 2021. Changing times, no? Ang daming mga pagbabago kasi gone are the days wherein ang mga parents talaga, no, ang nagiging sentro, ba? Pagka-uwi ang bata, unang hahanapin ay si mama nasaan? Or kapag walang nanay, walang ilaw sa tahanan. Pero sa panahon ngayon, we're in digital era na, no? At AI ang siyang namamayagpag talaga. Tila pinalitan ng gadget ang parent-centered bonding na ano pat ang ibang mga magulang or ang ibang mga nanay ay tila hindi na nila nararamdaman ang kanilang kahalagahan kasi yung reliance on mother
ay napalitan na ng TikTok. Kapag kayong mga bata, mga anak nila, hindi maintindihan isang bagay, TikTok. Hindi maintindihan isang bagay, hello Siri. Hindi maintindihan isang bagay, ay hahanapin na kaagad-agad sa YouTube. Kaya nawala na yung paglapit sa nanay. Hindi na laging nanay ang sentro, ano? Maliban na lamang sa mga panahon, lalo na kung pumapasok, poproblemahin nila, "Ma, saan na nga ba yung sapatos ko? Saan na nga ba yung damit ko? Saan na nga ba yung ganito, ganun, ganun?" At lahat-lahat ng halos ay nakatuon pa rin sa nanay. Bagamat ang mga kabataan ay, o yung mga bagong henerasyon, sasabihin nila na ang lahat ng mga bagay-bagay ay madali na lang, isang pindutan na lang yan. Pero pagdating sa kanilang mga personal na pangangailangan, "Ma, anong baon ko? Ma, anong suot ko? Ma, nasaan na yung ganito?" And a lot of things. Still, iniaasa kay mama, iniaasa kay nanay, iniaasa sa ina. Or ang sisi magkaminsan, ibinabato pa rin sa nanay, "Nay, ba't hindi pa tapos yung, bakit hindi pa nalabhan yung ganito ko? O bakit nasa..." And a lot of things. Pero pagdating sa ibang bagay, AI, SOCMED. Nakakatuwa dahil hindi na natin maiaalis yung matindi yung peer validation, no, na nangyayari. At yung value ng independence para sa mga kabataan. Higit nilang pinapahalagahan yung kanilang kalayaan kaysa sa pamilya. At ito ang mga nakikita nating bagay na nagbabago sa makabagong panahon. Hindi na ito anumang era, hindi ito kagaya noong sa mga naunang henerasyon. Walang pagbabasehan, lalo-lalo na ang mga Generation Alpha, hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan na nung panahon naming mga baby boomers, walang kuryente. Nung panahon namin, hindi namin alam ang air condition, or hindi namin alam ang cellphone, or hindi malaman ng mga bata, yung mga sumunod na mga henerasyon, ano, na kapag ka may tatawagan ka noon, pipila ka pa doon sa booth ng PLDT, and then maghihintay ka hanggang matawagan mo sa kabila. Or hindi nila maintindihan ngayon yung party line na habang may kakailanganin kang tawagan dahil sa mahal ng bayad ng telepono noon, may party line at kailangan pang kausapin mo yun nasa kabilang linya. Emergency lang, kailangan kong tawagan. And yun ang pag-uumpisan pa ng away magkaminsan. Pero ito na nga, digital era na tayo. Lahat halos ng mga bata may kani-kaniya ng gadget. Kaya pati yung pangangailangan nababago na rin. Tuloy natin na hindi man diretsang aminin ng mga nanay, pero ito isang mabigat or isang pabigat or isang pasanin para sa kanila. Burdensome for mothers. Why is that? Bakit naging pabigat para sa kanila? Kasi ibang mga nanay, lalo't higit yung mga boomers and Gen Xers, na nasanay na hinahanap ng mga anak. Ngayon, ang feeling nila ay ignored. Ang feeling nila ay hindi sila appreciated, hindi sila kailangan na sa buhay ng mga anak. Dahil irrelevant at outdated. Sa halip nga naman na tanungin, ang unang-unang tatanungin talaga, peer. Kasi nga, peer validation. Talagang matindi yun. Or kapag may mga problema, sa halip na magsabi sa mga magulang o sa mga nanay na siyang nakasanayan ng mga Gen Xers and the boomers, binago ng mga millennials yan eh. Na siyang mga may anak ngayon sa Gen Alpha. So, yung pakiramdam na
tila walang pakinabang sa loob ng tahanan, nararamdaman ng mga nanay yan. Subalit hindi pa rin nagbabago ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Yung sa halip na ang nanay ang hanapin kung bagong dating yung mga anak, nasaan si mama? Hindi. Lalo't higit kung hindi mo pinadala yung cellphone o di kaya ay pinagbawalan mong magdala ng gadget kasi pinagbabawal sa mga paaralan. Ang unang hahanapin is, nasaan yung cellphone? Pahiram ng cellphone. Hindi yung nanay talaga, hindi yung presensya, hindi yung yakap, hindi yung pagkikipag-usap sa mama na nakasanayan natin, hindi yung akap, yung lambing, wala yon. Sa panahon ngayon, ang mga magulang makikipag-compete ng kanilang attention sa SOCMED, sa gadget, TikTok, at sa napakaraming uubos talaga ng panahon ng mga anak. Kaya ang feeling nga na irrelevant and outdated ay isang mabigat na pasanin. O magkaminsan, diretsahan pang sasabihin ng mga bata dahil sa online comparison culture. Bakit hindi ka kagaya nitong ganito? Ba't di mo lang ako pabayaan? Buhay ko to and a lot of things. Sa opisina po ng inyong lingkod, ang dami kong naririnig ng mga ganito. Na inihahambing o pinaghahambing ang kanilang mga magulang sa ibang mga magulang. And kailangan nating i-address pa isa-isa. At kung maaari nga sana, ang OSA gawing OPA, Office of Parents Affairs. Pero hindi mangyayari. Marapat lang siguro na makita ng bawat isa sa atin that times they are a-changing. And in all of this, ang dapat mapansin ng bawat isa, anong henerasyon ka man, yung pagmamahal ng isang ina ay nananatiling tapat, hindi nagbabago. Nananatiling andyan, mabago man ang approach, mabago man ang panahon, and they are yung mga TH that trying hard to stay connected. Ito po yung mga nanay na meron tayo sa ngayon. Maging Mother's Day celebrations na maaari kapag masyadong detached ang bawat isa at ang henerasyon nga na sumunod, ang Generation Alpha ay napaka-detached talaga niyan kasi sila yung mga AI natives kung tawagin. Kapag nakikita nila sa social media ay hindi na gaanong mahalaga ang excuse me, ang ganitong pagpapahalaga sa mga nanay, baka unti-unting makita natin na mababawasan ang Mother's Day celebrations. Pero marapat siguro na ipagpatuloy natin ang ganito. Bagamat growing up as a baby boomer, wala din namang Mother's Day celebration kasi kailan lang inilabas din ang Mother's Day celebration na ginawang global talaga. So, marapat siguro na mapaalalahanan natin anumang henerasyon from the forgotten or yung tinatawag nating silent generation, and then maging sa generation ng baby boomers, Gen X, millennials, and the Zs, and then the Generation Alpha. Magandang maalala natin ano nga ba ang pagmamahal ng isang ina? At ano nga ba ang pinagdadaanan ng mga nanay upang maging relevant? Upang maging kapakipakinabang sa mundo ngayon na mabilisan, sa mundo ngayon na lahat-lahat ang mga bata, lalo higit dahil sa mga gadgets at dahil sa mga bagong teknolohiya, ay laging mabilisan ang sagot na hinihintay. Sa mundong ginagalawan natin,
paano nga bang mag-stay na relevant ang isang nanay o ang isang ina? Or gawin natin personal, paano nga ba o ano nga ba ang halaga ng isa pang nanay sa buhay natin? Kapag hindi po natin masagot yan, then may problema tayo sa pagpapahalaga sa ating mga ina. At hopefully so, itong mga kagaya nito, ng mga broadcast or itong kagaya nito ng mga usapin or sa mga panahong kagaya nito, makapanalamin po sana ang bawat isa sa atin na titingnan ang impact, titingnan ang kahalagahan ng buhay ng mga nanay. Habang nandyan sila, i-appreciate natin sila habang nandito sila, nakapiling kasama natin. Matuto sana ang bawat henerasyon na pasalamatan at sabihing blessed, mapalad tayo dahil mayroon tayong mga ina. Proverbs 31:28, her children rise up and call her blessed. And we are blessed because of mothers. 2009, yamang inumpisan ko ito sa awitin ng SB19. Noong 2009, si Marvic Soto, kasama ni Joey De Leon, at inilabas ng VST and Company ang awiting Mabuti Pa Noong Bata. Na naglalaman habang lumalakad ang bawat panahon, tayo kinakabahan, panay na ang lingon sa pagpalit-palit ng mga araw na iinggit na tayo sa nakaraan. Kaya naging emotionally nag-look back at sinasabing mabuti pa nung bata, masaya. Kapag may problema, ang takbo ay kay ina. Mabuti pa nung bata, masaya. Kapag may problema, ang takbo ay kay ina. Sa panahon natin ngayon, tila nabago na yan. At sana paintulutan ako ni Joey at saka ni Marvic, nasabihin na siguro ang version ngayon ay, bakit ngayon ang bata iba na? Kapag may problema, ang takbo kay AI na or artificial intelligence na. Kagaya ng paboritong phrase ni Apostol Pablo, nang sabi niyang, me genoito sa Greek. Wag sanang mangyari or God forbids na sana mangyari na ang mga bata kung may problema ang takbo kay AI na. Kaya ulit-ulitin, anumang henerasyon meron tayo, bigyang pagpapahalaga ang mga nanay, bigyang papuri ang mga nanay, or mag-set ng isang araw upang maalala ang pag-ibig ng ina. Hindi ang sakripisyo nila, hindi ang kahalagahan nila, kundi yung pag-ibig nilang hindi nababago. Kaya, mga kapatid, minsan pa, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga lola, inang, nanang, apong, Happy Mother's Day po. Muli, ito ang inyong lingkod, Jose Ronnie Boy Perez Cariaga, nagpapasalamat sa panahon ng inyong pakikinig.